Sila ang mga notable basketball player na galing ng high school at hindi na piniling magkolehiyo at dumiretsyong pumasok ng NBA. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para updated ka sa paparating nating mga videos. Unahin na natin si Kevin Garnett. Si Garnett ay na-draft noong 1995 bilang 5th overall pick sa first round ng Minnesota Timberwolves. Siya ay 19 years old pa lang nang pumasok sa NBA na galing ng high school. Sa unang mga taon ni Garnett para sa Minnesota ay mabilis niyang nakuha ang pagiging mukha ng prangkisa dahil sa kanyang depensa at pagiging intensity niya sa laro at pagkakaroon ng leadership. Kaya nagawa niyang madala ang Minnesota sa 8 magkakasunod na playoff appearance. Noong 2004 ay nagawa niya pang manalo ng regular season MVP at nadala ang Minnesota sa kauna-unahang pagkakataon sa Western Conference Finals ng koponan. Bagaman laging pumapasok ang Timberwolves sa playoffs, ay lagi naman itong kinakapos dahil sa kakulangan ng suporta ng team para kay Garnett. Nang matrade si Garnett sa Boston Celtics noong 2008, dito ay nakasama niya si Paul Pierce at Ray Allen para makabuo ang Celtics ng Big 3. Sa unang taon pa lang ng Big 3 ni Allen, Pierce at Garnett ay nakuha kaagad nila ang kauna-una nilang kampyonato at ika-17 championship naman para sa prangkisa ng Celtics. Dahil sa galing ni Kevin Garnett, ay kinilala ito sa isa sa pinakamagaling na power forward sa kasaysayan ng NBA at nagkaroon ng multiple awards. Si Garnett ay naglaro ng 21 seasons sa kanyang career sa basketball at nagretiro noong 2016. Siya din ay nag-iwan ng legacy sa kanyang career bilang parte ng 75th greatest player at naging NBA Hall of Famer. Si Kobe Bryant naman ay na-draft noong 1996 bilang pang 13th overall pick sa first round. Siya ay pinili ng Charlotte Hornets at agarang na-trade mismo sa araw ng draft night sa Los Angeles Lakers, kapalit ni Vlade Divac na napunta ng Charlotte Hornets. Si Kobe Bryant ay galing ng Low Marion High School, Pennsylvania at direktang pumasok sa NBA galing ng high school. Bagaman maraming team ang nagdadalawang isip na kunin si Kobe dahil wala siyang college experience sa basketball, bukod tangi ang Lakers lang ang naniwala sa tulong ng GM nila noon na si Jerry West na magiging superstar si Kobe Bryant. Sa career ni Kobe sa NBA ay nagkaroon ito ng 5 championship at 2 beses naging finals MVP. Bukod pa riyan, si Kobe ay kinilala bilang isa sa pinakamagaling at pinakamatinding competitor sa basketball at kilala sa pagkakaroon ng Mamba mentality na walang takot at walang inuurungan pagdating sa basketball. Si Kobe ay naglaro lang sa Los Angeles sa kanyang buong career at nag-stay dito ng 20 season at nag-retire noong 2016. Kagaya ni Kevin Garnett, si Kobe Bryant ay nag-iwan din ng legacy sa NBA at napabilang din sa 75th greatest player at naging Hall of Famer. At noong 2017, ang Los Angeles Lakers ay niretire ang 2 jersey ni Kobe Bryant na number 8 at number 24. Si Tracy McGrady naman o tinatawag na T-Mac na na-draft sa NBA noong 1997 bilang pang 9th overall pick ng Toronto Raptors sa first round. Siya ay 18 years old na pumasok sa NBA galing ng high school ng Mount Zion Christian Academy sa North Carolina. Naglaro si T-Mac sa Toronto ng 3 season at dito niya nakasama ang kanyang pinsan na si Vince Carter. Pagkatapos maglaro ni McGrady sa Toronto ay na-trade ito sa Orlando Magic para makalis sa anino ng kanyang pinsan dahil ng panahon na iyon ay rising star na ng Toronto si Vince Carter. Nang maglaro si McGrady para sa Orlando ay dito umusbong ang karir ni T-Mac nang maging 2-time scoring champion siya at mapabilang sa NBA All-Star selection. Dito rin nakuha ni T-Mac ang kanyang career high na 62 points sa isang laro. At noong 2004 ay na-trade si T-Mac sa Houston Rockets kapalit ni Steve Francis na napunta sa Orlando Magic. At dito nakasama ni T-Mac si Yao Ming sa Houston. Makalipas ang ilang season sa Houston, dito na unting-unting humina ang laro ni T-Mac dahil sa mga sunod-sunod na injury na nakuha niya. Hanggang nagpalipat-lipat ng koponan si T-Mac gaya ng New York Knicks, Detroit Pistons at Atlanta Hawks. Pumirma din si T-Mac sa mid-season ng 2013 sa Spurs, ngunit hindi din ito nakapaglaro dahil sa health condition patungkol sa kanyang injury hanggang magdesisyon si T-Mac na magretiro. Bagaman hindi nagkaroon ng championship si T-Mac,
pero nakilala pa rin siya bilang isa sa pinakamahusay na scorer sa NBA at kinilala bilang isang NBA Hall of Famer noong 2017. Si Dwight Howard naman ay pinili ng Orlando Magic sa draft noong 2004 bilang first overall pick. Siya ay galing sa high school sa Southwest Atlanta Christian Academy sa Georgia, USA. Sa 8 season ni Dwight Howard para sa Orlando Magic, siya ang tinuturing na franchise player ng koponan. At noong 2007, dito nagsimulang umangat ang laro ni Dwight Howard. Dito niya nakuha ang mga awards dahil nang manalo siya bilang ang unang player sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng Defensive Player of the Year ng 3 magkakasunod na taon. Si Howard ay nakapag-uwi din ng 4 na beses ng rebounding titles at 2 beses naging shot blocking leader. Siya ay nag-a-average noon sa Orlando Magic ng 18 points, 13 rebounds at 3 blocks per game. Kaya naman kinilala si Dwight Howard noon na isa sa mga magagaling na center sa liga at nadala niya pa ang Orlando Magic sa NBA Finals noong 2009. Ngunit bigong maiuwi ang kampiyonato. At noong 2020 ay muling nabigyan ng tsansa si Dwight Howard na mag-compete para sa championship nang mag-sign siya para sa Lakers at maging backup center. Ang season na yun ay naging maganda para sa Lakers dahil naiuwi nila ang kampiyonato nang talunin nila ang Miami sa finals ng NBA bubble at maiuwi ni Dwight Howard ang kanyang kauna-unahang NBA championship. Si LeBron James naman ay na-draft sa NBA noong 2003 bilang first overall pick ng Cleveland Cavaliers. Siya ay galing sa high school ng St. Vincent, St. Mary sa Akron, Ohio. Nung time ni LeBron sa high school ay naging 3-time state champion sila. Kaya maraming nagsasabi noon na siya na ang the next Michael Jordan. Dahil nasa high school pa lang si LeBron ay NBA ready na ito. Bilang 18-year-old sa unang taon ni LeBron sa Cleveland ay nag-a-average ito ng 20 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Kaya siya ang tinanghal na Rookie of the Year at tinulungan ng Cleveland na tumaas ang winning record sa unang taon pa lang nito. Habang sa 7 taon ni LeBron na paglalaro para sa Cleveland ay nakuha niya ang mga awards gaya ng scoring champion, naging all-star at naging back-to-back MVP at nadala niya ang Cleveland sa unang NBA Finals appearance ng koponan noong 2007. Habang sa era naman ni LeBron sa Miami, sa 4 na season niyang paglalaro para sa Miami Heat, kasama si Dwayne Wade at Chris Bosh, ay nakapag-uwi sila ng 2 championship sa 4 na magkakasunod na finals appearance at tinanghal si LeBron bilang back-to-back finals MVP. Nang bumalik si LeBron para sa Cleveland para sa pangalawang pagkakataon ay mayroon itong mission na mabigyan ng kampiyonato ang team na nag-drop sa kanya. At noong 2016, ang pinaka-historic season para sa Cleveland nang talunin nila ang Golden State Warriors sa finals at makabalik ang Cleveland sa 3-1 deficit kontra Warriors at maiuwi ng Cleveland Cavaliers ang kauna-unahang NBA championship ng prangkisa. Dito ay sobrang minahal siya ng Cleveland fans dahil sa kanyang nagawa para sa koponan. Habang nang lumipat naman si LeBron sa Lakers noong 2018 at after 2 season ay nagawa nila ni Anthony Davis na mag-champion ang Lakers noong 2020 at nito lang 2023 season ay nakagawa na naman ng panibagong record si LeBron James nang malampasan niya bilang number 1 all-time scoring leader si Kareem Abdul-Jabbar. Sa ngayon ay naglalaro pa si LeBron James at nasa ika-23 season na.